Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. QR code na yan, no? Para makasali ho kayo sa ating community. Ayon na nga, nagsalita na ho. Itong si Kong Pulong, kaugnay dyan sa mga kayabangan, mga kabalbalan itong si Nicolas Torre. Ito ang sabi nitong si Kong Pulong. Kung seryoso siya, mag-sign muna ng waiver. O yun naman talaga ang dapat. Baka magulpi ni Mayor Baste etong si Nicolas Torre, tapos posasan siya ng mga ulupong, mga alipores nitong si Torre, di ba? Maigi na ho yung sigurado dahil sigurado bugbog sarado yung story na yan pagkatapos ng laban nila nitong si Mayor Baste. Panigurado ho tayo, manghihiram ng mukha sa aso yung si Torre. O baka manghihiram mo siya ng mukha dito kay Diwata Overloaded kung sakaling matuloy ang laban na yan. At itong si Diwata gusto ho niyang umiksena. Madam, ha? Gusto ho niyang umiksena dito sa nagtitraining na rin daw ho siya porket tinatawag na Diwata itong si Nicolas Torre, pinanindigan na ho nitong si Diwata Overloaded. Itong pagiging kamukha niya, ang PNP chief. Mamaya ho natin pag-usapan yan. Umpisahan ho natin ang ating talakayan dito sa interview nitong si Kong Pulong Duterte. Ito, pakinggan natin. Papirma ko sa siguro itong kalaban, basig mapuruhan, mamatay, mapriso ko igsuon, nanapod sila dahilan. Papirma, magpirminirmahay sa sila sa bugado. Mas mayo na. Puro mga sila isog. Kaya kung manghagit. Puro naman sila isog, puro naman sila matatapang, di ba? Pirma sila na waiver. Tingnan natin ang angas nyo. Tingnan natin kung hanggang saan yung angas na yan nitong si General Diwata. Baka puro lang sila, charity. Pagka nagulpi siya ni Mayor Baste, naku, baka pati aso ayaw magpahiram ng mukha dyan sa dyan sa Nicolas Torre na yan. Yan sige sigurado natin, sa laki na yun ni Mayor Baste. Naku, yari yang si Torre, sigurado ho tayo dyan. Makikipagpustahan ako, hindi ako nagsusugal dito ha. Pero makikipagpustahan ako dito sa PH Update. Kung sakaling magulpihan si Torre, magpapaparty ako. Lahat kayo imbitado. Sigurado, ikaw na nanonood, papadahalan kita ng imbitasyon. Pagka nanalo yung si Mayor Baste at talagang nakita nating nanakaw niya yung nuknukan ng kayabangan na yan itong si Nicolas Torre, magpapaparty ho yung mga kasama natin dito. Dadalo na lang ako, sige na. Sa na lang, makikiparty na lang ako. Paabutin na ho natin ng 1 million o konting push na lang. 70,000 subscriber, pero no rush. Again, tayo dito sa PH Update. Hindi ko tayo nagmamadali. Wala naman ko tayong hinahabol ni Kaka. Sa pagko, lain na ko hagiton, di ko manghagiton ng kagamay po na ng gamay pagkain na yung gihagiton. Dito taas manghagit. Tama to iyang kondisyon. Total gusto ni mo mutabangan ng baha. Kamo, ikaw, PNP chief, daghan na magkakwarta, kabalo man tahan na, pili mong gitawat pag-alsa sa akong amahan. Hindi ko naiintindihan ha, correct me if I'm wrong. Sabi nitong si Mayor Baste, dami mong pera eh. Diyan lang sa mo sa amahan ko, talagang kumita ka dyan eh. Correct me if I'm wrong ha, hindi tayo sigurado. Tama niyo ako kung mali ako, lagi ako mali dito. Tama niyo ako sa baba ha. Yung pagkakasabi niyo, dami mong pera Torre eh. Diyan lang sa pag mo sa tatang ko, tatay ko eh. Diba? Anong hindi na lang ka mo donate diretso sa gibahaan? Gibuhat pa ng kondisyon ng sa ako igsuon, magsumbagaan na rin. O karon ay kondisyon. Kung musulti na yung mga presidente mag-hair follicle test at tanan, usbon, bisag na upaw na ko, usbon na po na to. No, hadlok man mo, anong drug test. Namoy gitago? Na po sa
Napakaganda nung kondisyon na yon ni Mayor Baste Duterte. Gusto mo kondisyon, charity, dami mong pera. 'Di ba? Yun lang pag ano mo sa amahan ko talagang naging PNP ka nga eh. Charity, buisit ka, sabi. Hindi kasali. Hindi kasali. Hindi ko maintindihan ha. Pinipilit po nating intindihin yung napakagandang dialect na yan ng Bisaya. Tayo especially pagka babae nagsasalita, nasiseksiyan tayo pag may naririnig tayo nagbibisaya. Pagka naririnig, lalo na itong si VP Sara, ano pa lang niya, yung accent pa lang niya, talagang alam ko na maganda pagmumukha. Di ba? Pero di ko naman sinasabing Ilocano pangit na dialect. Gusto ko rin matutunan yan. Maraming magagandang mga Ilocana kaka. Pero meron nga lang talagang mga bangag. Di ba? Si Naime, maraming mga bangag. No. Hindi marami, merong mga Ilocanong mga bangag. Kahit nga, kahit Bisaya, meron din naman. Kaso ang problema lang natin dito, yung mga, Bisaya, hindi sila nagiging presidente na bangag. Problema natin dito, ito si Marcos Jr., naging presidente, bangag. Ito, Nicolas Torre na ayan na tayo, General Diwata na ho tayo. Ayan sumausaw na rin ho sa hype itong si Diwata Pares Overload. Panoorin ho. Pambira talaga Wala na madam, palapit hapon na yung Pares. Hindi ako masaya na bumabagsak ang negosyo mo. Ang problema kasi dito ako ba sa'yo? Lahat na lang kasi pinapasok mo Pati politika, pinasok mo, yun tuloy. Baka panis na. Ito, gang. Magpa-practice muna tayo kasi malapit na yung laban natin. Kaya naman. Wag ko kayong malito ha, hindi ho yan si Nicolas Torre. Yan si Diwata Overloaded. Maganda ka na yung mga kalabang ko. Sige, 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 Banatan mo, Brad. Banatan mo. Yan, binanatan sa puwet. Ina-uppercut sa puwet. Ikaw Diwata na-uppercut mo sa puwet yung teddy bear mo. Sa puwet. Kaya naman mga bakla, suportahan niyo ako malapit na yung laban ko. Buti na lang, hindi kita susuportahan, hindi ako bakla mga beke daw, suportahan niyo siya. I-uppercut mo sa puwet, Brad. I-uppercut mo Oh my God! Oh my goodness. Sa puwet. Tirahin mo sa puwet. So mga I-uppercut mo sa bakla puwet. kung hindi man matutuloy, alam niyo na, hanap tayo kalaban. So yun lang. Gusto ko mixin Hindi na ako kasi siya relevant ngayong mga panahon na to. Balita ako, di na rin pinipilaan. Linisin nyo kasi. Di ba? Ano na lang. Diwata, imbis na kung ano pinagagawa mo, ayusin mo yung tinda mo. Siguraduhin mo malinis. Siguraduhin mo masarap. Sumasali ka pa sa hype na to, hindi ka nakasali. Pinapakamukha lang sa'yo yung si Nicolas Torre, pinanindigan mo, pa-boxing ka na din. I-uppercut mo sa puwet, buti pa. Dito sa bahagi ng video natin na to, makikita ho ninyo mga kababayan na talagang itong si Marcos Jr., kahit saan siya magpuntang lugar, marami ng Pilipino ang nabubwisit sa kanya. Hindi ko kagaya nung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito gusto ko lang ipakita sa ating mga kababayan, talagang wala na. Hindi pa ho patapos ang termino niya, padapit hapon na ang paningin sa kanya ng ating mga kababayan. Sinusuka na ho siya na sambahin ng Pilipino. Isa pa ito sa mga katibayan na bangag si Marcos Jr. Ito, papakita ko sa inyo. Katibayan na bangag talaga si Marcos Jr. Ito, tingnan nyo. Yan o. Tingnan nyo ha. Yan ganyan yung mga bangag. Meron silang imaginary fans. Di ba? Walang kumakaway sa kanya. Walang tao sa second floor ng mall kasi hindi pa bukas. Kaninang umaga yun O walang tao sa mall pero kumakaway siya. Ano tawag doon? Meron siyang, kung yung bata merong imaginary friend. Pagka bata may imaginary friend, healthy yan. Kasi naghahanap siya ng kalaro, gumagawa siya ng sarili niyang kalaro. Pero ito mga kababayan, gurang na to, matanda na to. Meron siyang imaginary supporter. Panahon na ng kabangagan. Yung niya, yung team song niya talagang panahon na ng kabangagan, Walang kumakaway, Brad. Huwag kang kakaway, nagmumukha kang tanga.
Diba? Kaway ka ng kaway, wala namang kumakaway. Pambira, paupuin nyo, Nakita nyo mga kababayan, ito dito siya banda kumakaway. Nung papasok siya, dito sa banda na to. Ay, teka lang, hindi makita ng mga kasamahan natin dito sa PH update. Yan Pakita ko yung second floor, syempre. Yan yan. Yung second floor na yan, dito siya banda kumakaway. Ayan. Dito siya banda kumakaway. Panoorin nyo. Ayan Tingnan nyo kung gaano katindi ang kabangagan ng mama na to. Yan Sige, kakaway yan Walang tao sa taas Yan tingin sa taas. Wala akong tao sa taas. Sinong kinakawayan mo dyan? Imaginary supporter. Bangag ka na naman. Pambihira talaga pagka nga naman minamalas ang Pilipinas. Gaganyan-ganyan ka. Wala ka namang kinakawayan. Lang yan. Walang tao sa taas. Sinong kakawayan mo dyan? Porket walang kumukongratulate sa'yo sa baba, walang nakikipag-galamano, gagawa ka na lang ng imaginary supporter mo. Ganyan katindi ang kabangagan ng ating presidente. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ayan. Walang tao sa taas. Sinong kinakawayan mo dyan, Brad? Nakakatawa. Ito po mga kababayan. Kitang-kita na talagang sinusukan na ho siya ng sambay ng Pilipino. Ayan, galing ng PTV yan Baka kasi ako, gusto natin dito sa PH Update yung yung totoo lang nga. Ito. Galing PTV ho yan. Game. PTV. Wala. Brad. Kung kay Tatay Digong lang yan, kinumog na siya. Kinuyog na siya ng mga taga-suporta niya. Diyan yung itong mamang kalbo nakatalikod parang di presidente dumating Sabi siguro itong kalbo na to, bahala ka nga dyan, visit ka. Pero wisyo ka sa bayan. Si Lola ito si Lola hindi na tumayo. Lang niya itong na to, 20 pesos na bigas na to. Pambili ko na ng gamot. Napunta pa sa mga pangungurakot na. Wala na, Brad. Ika nga, yung karera mo sa politika, dapat hapon Tanggapin nyo na akong katotohanan na sinusuka na kayo ng sambayanan. Yung nakablo, ito yung nakablo. Ba't kita kakamayan? Tanga ka ba? Di ako kumakamay sa mga bangag, sabi siguro. Mga may maiwan pang residue ng pulburon sa kamay ko. Wag na lang, sabi siguro. Wala na, tapos na. Tapos na, kung hindi mo na lang kakawayin yung mga imaginary supporters mo. Wala na. Diba? Pero kung ginalingan mo, hindi mo timrantado itong mga Duterte, tinuloy mo ginawa ni Tatay Digong, makikipagbalagbagan ako sa'yo ngayon. Makikipagbalagbagan ako para sa'yo, Marcos Jr. Kung halimbawa, tinuloy mo yung war on drugs ni Tatay Digong, tinuloy mo yung mga infra project ng administrasyon. Diba? Talagang yung pinangako yung unity para sa pagbabago, talagang tinupad mo, walang yaka. Isa ako sa mga magtatanggol sa iyo. Hindi mo kailangan yung mga ensaymada vlogger mo na yung mga walang kwenta yan. Hindi naman sa diba? Kung tayo ikukumpara dun sa mga ensaymada at talyanista, hindi makakakana sa atin yan. Mga basurang vlogger yan. Pero pagdating dun sa mga DDS vlogger, wala ko tayo sa kalinggingan ng mga yun. Mga husay yung mga yun, di ba? Ganito lang tayo ng mga yun, yung mga idol natin, mga vlogger. Hindi ko tayo kakana dyan sa mga yan. Pero kung itatapat tayo dito sa mga ensaymada at talyanista vlogger, mga basura yan, walang kwenta yung mga yan. Di ba? Baka hindi man nga lang dumis ako ko ni PH Update yan. Diba? Walang kwenta yung mga yan. Kasi bakit tayo malakas ang loob na sabihin na mahusay tayo ng mga vlogger sa mga yan? Kasi hindi natin kinukonsinti ang mali. Kasi yung itim sa atin, di natin ginagawang puti. Yung puti sa atin, di natin ginagawang itim. Yun ang problema sa mga talyanista at ensaymada. Kaya malakas ang loob ko na sabihin, kahit sino pang itapat mo sa atin, dito sa PH Update, babalagbagin natin yung mga pangit na yan. Pero pagka DDS vlogger, dumilang ho tayo sa kuko ng mga yan. Yang mga imam sila mamsa, sila mga banate. Naku, di ho tayo papalag sa mga yan. Magagaling ho yung mga yan pagdating sa pag-aanalisa at pagbibigay ng komentaryo at reaksyon sa mga balitang napapanahon. Yan ho talaga ang mga the best. Ipalo at subaybayan nyo. Wala ho tayong panama sa mga magagaling yung mga yan. Ginagaya ko lang yung mga yan. Gaya-gaya lang naman tayo dito sa PH Update. Ito mga kababayan.
pinapakinggan nun natin ang report ng ASPN kaugnay dito sa balita ng balita na tong si paghahanda nitong si Nicolas Torre, ha? Lagay ko lang sa gilid itong si Kong Pulong at saka itong pagmumukha nitong si Diwata nung hindi pa siya overloaded. Ngayon pa siya overloaded. Magkamukha naman talaga no. Talagang parang pinagbiyak na unggoy. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Unang araw ng training, aba. Talaga Walang naman. iba. Oh. Di ba? Ang Pang-hip ating- flexibility yan. Oo. Alam mo ba yan? Kaya mo ba yan? Kaya ko yan. Iikot-ikot lang yan ng tuhod. Ayan, sumabak na sa training sa unang araw ang ating PNP chief. Walang iba kundi si Nicolas Torre III. 56 years old siya, just for your information. Oo. Sumalang na siya sa ilang rounds ng boxing workout at sparring para ikondisyon ang kanyang katawan. Di ba? Ito nga rin yung, nag-jogging? ito rin si Nicolas Torre ang nagsabi, lahat kayong mga pulis dapat fit kayo. Teka Diba? muna, 1 dapat year. pala yung ang hinamon. Yan, Hinamon. di ba? Siya yung hinamon eh. So kaninang umaga nga lang, ayan, rain or shine, nag-jogging pa si Nicolas Torre Nasaan na? III kahit Ay nako, baka trangkasuhin ka, Brad. Talagang nag-jogging, oh. Baka ma-hospital ka, baka hindi pa natuloy ang laban, lilinagnat ka na dyan sa ginagawa mo na yan. Baka trangkasuhin ka pa yan. I-ano mo na lang yan, isinghot mo na lang yan. uulan. Ayan, no, tinan mo. Uy, ang lakas ng ulan. Buti Oo. hindi tinamaan ng kidlat. Oh, tapos, Ay nako, ito naman si Ma'am Ali, oo. Knock on wood, knock on wood. Knock on wood. Huwag naman sana tamaan ng kidlat. Hindi naman, oo. Ito talaga si Ma'am Ali, ha. Buti hindi tinamaan ng kidlat. Sayang. Hindi buti na, sayang. dating miyembro ang PNPA, si Nicolas Torre ng PNPA Boxing Corps. Philippine National Police Academy. So talagang Boxing boksingero pa- pala Ay, siya. naku, tingnan mo naman. Bata, bata. Aba, matikas. Diyan sa panahon na yan, siguro makakakanaka kay Mayor Baste. Diyan sa ano ka na dyan eh. Diyan pa lang pala talagang, ano na siya, diwatang-diwata na siya, diyan pa lang no. PNPA Boxing Corps Squad Cadet Torre. So maasa po si Nicolas Torre III na matutuloy para makalikom nga daw ng donasyon para dito sa ating mga biktima ng bagyo. Charity. Hindi na nga daw kailangan. Sobrang dami na ng pera ng ano na yan, Nicolas Torre na yan. Imagine, kaya niyang kumpasan ang Araneta Coliseum na mag-set up kayo ng boxing. Ganun ka Charity Fundraising, event. diba? Yes. Charity boxing match. Oo. Magkano kaya ticket? Nako. So ikinakasa na ang boxing ring. Sabi nga niya narinig Kasado ko to na reserve, di ba? Rizal Memorial Oo. Coliseum sa Maynila Ah, para memorial. sa boxing match. Kailan yan? Wala Sa pa. araw ng linggo. Dapat. Oo, meron na talagang day. Oo. And date, and, di ba? And venue. venue. Pero hindi pa yata Pakinggan nga ina-accept natin ang pahayag dito si General Nicolas Torre Torre III. III. Oo. Actually, meron. Kasi kaya nga this coming Sunday, marami ng mga tao na darating sa Rizal Memorial Coliseum and at 9 o'clock. Whether he shows up or not, we will just continue with the distribution of aid sa ating mga kababayan. Iyon naman pala. Hindi naman darating si May. Confirm ba? Approve ba sa boss mo na magpapa-hair follicle test kayong lahat? Pati ikaw, isama na natin. Sa tingin ko, magpapa-shave ng ulo to kung sakal. Hindi, meron ka namang burnik, bro, eh. Makukuha pa rin natin yan, higa nga. Ano, pumayag ba yung amo mo? Kung hindi pumayag yung amo mo, wala tayong boxing, no? Hindi mangyayari yung boxing. Pati ang yung kasama mo na sa likod, yung nunal na tinubuan ng ali. Ano, kung pumayag ba yung amo nyo? Silang dalawa na lang ni BP, gusto mo? Bugbugan sila, kaya papalag? Ano ko, baka si BP, delikado yun. Pagka inabutan ka ni BP, may kalalagyan ka talaga sa kanya sigurado. Masishare ka sigurado. So, yan ang pahayag ng hinamon. Oo. Samantala, ang humamon. Ayan. Sige, Abay, ikaw. nagbigay ng kondisyon. Itong si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte. Abay, bago daw matuloy ang 12-round charity boxing match nila na PNP Chief General Nicolas Torre III. Yan. Sinabi niya, may social media post, napanood niyo ba? Ng, ano yan? Nakita ko yan oo.
Sinabi po ni Duterte na ay social media post, basta Dabawenyo, yun ba yung account? yun Yan. ang Sinabi po ni Duterte na bago daw ituloy ang charity boxing match nila, pakiusapan daw muna, sabihin daw muna nitong si General Torres sa kanyang master, Yes. amo, na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipag-utos, ito yung condition niya, dapat daw ipag-utos ni PBBM na sumailalim sa hair follicle drug test ang lahat ng elected official, kabilang na ang huli. Meaning, Marcos? Marcos, oo. Pakinggan nga natin ang pahayag ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions. These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente, and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Papatulan dapat yung word. O, papalagan niya. Kaya naghain ng kondisyon. Parang hindi na, imposible naman na yung parang maano nun yun. Parang for me, yung for that condition to be met, parang almost impossible. Oo. Kaya parang Kaya hindi matutuloy yan, Ma'am Ali, no? Pero yung matamaan ng kidlat yang si Torre, dapat jogging lang siya ng jogging sa labas. Hindi, wag naman. Kayo naman, oo. Ang dami pang kabalbalang gagawin yung mama na yun sa Pilipinas habang presidente yang si Bangag. Di ba? Marami pang gagawin kabalbalan yan. Eto na nga, dito tayo sa dito tayo sa saganang mamamayan. Dito tayo kay na Sir Jen at Shell Nelson. Di ba? Ito talaga malulupit. Ito mga nasa nasa sentro tong mga to, pero pagka bumalagbag, talagang wagas. Ika nga balanse, kung babalagbag sila ng konti dito, babalagbag din sila ng konti dito. Hindi sila yung kagaya ng ibang mga reporter, no. Hindi pa nila binubuka bibig nila, presensya pa lang, alam mo ng aso sila ni Tamba. Yung ganon. Meron ganon eh. Hindi pa nila binubuka mga bunganga nitong mga reporter na to. Alam na natin na sila, yung tipong, yung baling nila, parang reporter sila dyan sa House of Representatives. Parang ganon sila. Ayan ang kaibahan ng dalawa na yan. Kaya pinapanood at sinusubaybayan natin yan sa ganang mamamayan. Pakinggan natin mga kababayan. Training ni PNP. Meron ba tayo nung boxing training ni PNP Chief? Nicolas Torre? Sige. Yan yun eh. Ipakita nga. Ayan o. Wala bang tunog yan? Patunog mo nga yung baka naman kasi hindi talaga tumatama yan eh, ha? Yan o. Sabi ko sa'yo. Sige pa. Parang focus na focus ngayon, ha? Ayun, tinamaan yung trainer. Saan siya nagtitraining ngayon? Sa PNP ba mismo yan? Kasi merong boxing gym ng PNP eh. Alam ko eh. Si Basti naman. Si Basti. Pakita mo naman, direct. Si Basti ba? Meron din? Meron. Sige nga. Basti. Pare, banatan mo. Wala. Ay, meron tayo yan. Di pwedeng wala. Nagkalat sa social media yan eh. Standby, buffering lang daw. Ayun, oo. Para makita natin na pala ito. Para talaga silang, alam mo, itong pagiging viral nila ngayon, dinaig pa yung paghahanda ni Manny Pacquiao. Ayun nga, hindi masyadong... Diba? Si Manny Pacquiao, hindi atin, nabalitaan natin, napapalaban na pala eh. Oo, nabalitaan ko nung drone. Pero yung walang ingay. Nabigla pa nga ako na sa... Kailan ko ba nalaman? Sabado na linggo ng hapon. May nagtanong na kaibigan ko, sino na sa boxing? Ako, boxing, sino na palaban ho? Nabigla pa ako. Sabi sa akin, tataka-taka ka ba? Ninja man ka, di mo alam. Kako, sino nga napalaban? Kasi Manny Pacquiao kanina umaga. Hindi ko lang sabihin, Nelson, parang hindi tayo pumutok gano'n yung balita paghahanda nila, no? Kasi katatapos ng eleksyon, tapos sinapalaban agad, daig pa ito. Ito kasi talagang uminit sa social media. At meron pang sinabi dyan si Jen, ha? Sino? Habang pagkatapos nung practice, ay may binanggit pa si General Torre. Ba? Tungkol dyan sa mangyayaring boxing. Sige nga. Pakinggan natin. Ituloy nga natin. Ituloy natin yung kay PNP Chief kanina. Ano ba sabi?
Nakaset na actually ang Rizal Memorial Coliseum. A ring is already being set up there para sa Sunday. Nasa kanya na yun. Whether he shows up or not, may mga sponsors na nagsabi na magdodonate na lang ng pang-ayuda sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at ng baha. Kasi kung wala naman siya, mag-distribute na lang kami ng ayuda. May mga ayuda kaming naka-ready para dun sa ating mga kababayan. Ayun. Ang pawis ni PNP, nakita mo, butil-butil ang pawis, ha? Saan ito? Rizal Memorial Coliseum sa Linggo. So, hindi na sa Araneta, kasi hindi kahapon na. sabi Araneta eh. Kasi may malaki bayan. Alam ko sa Araneta, may concert kami. Ganun ba? Oo. Yung boyfriends. Grupo ng boyfriends magko-concert sa ano eh. So, Rizal Memorial Coliseum ito. At least yun pag-aari ng gobyerno. Oo, madali lang Philippine iset. Sports Commission. Tapos ay maghihintay si General Torre doon. Darating siya. Nakapag-boxing na. Sigurado. Kasi baka hindi dumating eh. Kasubuan na yan. Kung hindi daw darating, magdo-donate na lang sila. Ha? Pero maghihintay siya. So parang nahihiwatigan niya, hindi darating yung kalaban mukhang, alam mo, darating yan dyan. Darating? Darating? Oo. Kasi, tinamos. Talagang dalawa na to. Ano to eh. Higa nga eh. Magaling. Pagdating sa panggagatong, itong dalawa na to, ito talaga yung ginagaya ko eh. Alam nyo naman. Kung tayo ginagaya, dapat manggaya din tayo. Yung santok niya, Ito mo, may pwersa din. Sige. Sige. Kaya lang sa tingin ko, dyan, baka mga 3 rounds, mahirapan na siyang... Hindi, alam mo naman ang mga pagiging PNP, batak yan, Nelson. Ganun ba? Batak yun, no? Ilan taon na ba wala ba tayo tail of the tape? Ang reach niya, no? Meron tayo tail of the tape. Oo nga, no? Kasi yung edad eh. Mukhang malayo yung edad nila. Mas mabata Pero kung, siyempre, ewan ko lang, pagiging general, hindi ko lang kasi alam kung ano ang mga activities ni General Torre, no? O ito ba ay nagja-jogging, o ano pa man. Pero wag nila ipagkamali, Nelson, ha? Alam mo ba, baka hindi alam ng ating mga kababayan, noong kadete, si General Torre ng Philippine National Police Academy, siya po ay miyembro ng Boxing Corps Squad Cadet. Lumalaban talaga. Sabihin, yung kasing grupo nila, ay ang sports. Nagbaboxing talaga. Boxing talaga. Kasi di ba nga, yung mga lumalaban yun? Yes, mga... Sinanalo sa Olympics. Sila Heidelin Diaz, mga sundalo yun Yung boksingero. Si Salamat. Si Marcial. Di ba? Si Yumir Marcial. Mga tauhan ng AFP yan. Mga uniform personnel yan. Hindi ko lang alam kung sino kaya napasubo dito. Hindi, ako sa tingin ko, napasubo si Bastidian. Ganun ba? Si Bastidian. Sa bagay hanggang hindi niya siguro akalaing i-call ni PNP chief. Oo. Tingnan natin kung anong ginagawa ni Baste. Sige nga. Para sa laban na ito. Tingnan natin. Parang mas malakas manuntok yung Baste Parang mas solid Ba? Nga. Parang puro kaliwa ang malakas ang kanan niya. Diba? Kita mo. Paulit-ulit. Kanan ng At ang naglabas ng video na yan ay OVP na. Office of Vice President. Kung ganyan, mukhang matutuloy ang boxing. Ganon? Matutuloy yan pagka ganyan. Tapos ano ba height itong si Baste? Kasi malaking factor yan yung height saka yung reach na. Nakita ko may tail of the tape tayo. Ano yun, malaking bagay yung reach kasi sa job pa lang, lamang nga naiga nga. Yung job mo pa lang pagka tumatama yan, malayo pa lang iga nga, yung pa-job-job ka lang na ganyan, baka mabubura pag bumukha nitong si Toro. Meron ba tayo? Meron. Oo. Hanapin nyo nga yung tail of the tape para makakita natin yung comparison ng height, nung edad, nung may reach pa yun. Kasi yung factor yung reach at saka yung weight. Kasi yung weight ng tao
ay may epekto sa bigat ng suntok. Habang mabigat. Yes. Kaya magkahiwalay yung mga weights division eh. Yes, ang factor lang, pagka mataas ang timbang mo, medyo mabagal ka ng konti, kumpara mo doon sa mas maganang timbang, yun. Pero pag tinamaan ka ng mabigat ang timbang, medyo mas malaki epekto. Katulad nito, mukhang